Charot lang. Good evening, good day, and good afternoon everyone. Today is off muna tayo sa pangangahoy sa bukid. Hi! Katatapos lang sa kusina kaya dito na tayo sa ating higaan. Bukot-bukot day habang jacket-jacket day ng makapal. Hello, kumusta ang lahat? Kahit naiinis kayo sa mukha ko, ganito na talaga yung mukha ko, hindi na magbabago. Ang naiinis sa akin, salamat. Ang naglab sa akin, much more na salamat. O, diba? Walang hilamos yan. Pero makaya pang hawakan yung mukha, hindi pa masyado magaspang. Nakakaano humawak ng tubig, mga sis. Sumama nga yung pakiramdam ko kagabi. Nakatulog ako, hindi ako tumayo. Tumayo lang ako kanina. Umaga nagkape, almusal. Masakit parang yung lamig. Pinasok ko ng lamig kasi naglalaba ako ng kinamay ko. Hello mga sis! Magandang araw, magandang gabi sa inyong lahat. Saan man kayong sulok ng mundo. And I'm thank you. O diba? Baliw-baliwan lang tayo. Nagpapasaya lang tayo sa aking oras dito. Ako lang mag-isa sa aking room. After sa kusina, sa room ko. Yung mga bata nandoon naglalaro, magpinsan-pinsan sila. Si Myra, dumating din yung pinsan niya, kasing edad din niya. Pero mas mataba sa kanya. Payat to si Myra. Yung pinsan niya mataba. Naaaliw ako sa mga comments, mga sis. Alam niyo, pagbukas ko pa lang ng YouTube ko, hindi ko tinitingnan kung ilan na yung subscribers, ilan na yung mga ano na dyan, yung mga everyday na pumapasok na mga barya-barya. Ang tinitingnan ko talaga yung comment section agad. Hello kay Stephen, nasabi niya, Ate, ang tutulong ko lang talaga sa iyo ay isang like lang talaga. Wow, thank you so much. From the puso talaga, from the heart talaga ang pagsabi na, Ate, ang matutulong ko lang is isang like lang po talaga. Maraming salamat for that. Oo, salamat. Kasi like, napakalaking tulong na yun. At least nanood ka ng video, di ba? Second is kay Ma'am Melicin ata yun, sabi niya, pag-iipunan ang pag-uuwi ng Pilipinas. Pag-iipuwi. Ang dream daw, ang gusto daw niya, sana makauwi ng Pilipinas. Kay Ma'am Meli. Sabi ko naman sa reply, Madam, ang pag-uwi sa Pilipinas is pinaghahandaan yan, pinag-iipunan, kasi hindi po biro basta-basta. Kapag uuwi po ako sa Pilipinas, hindi yung pawardoy lang. Sa Pilipinas, kailangan labanan ang kilos doon. Talagang babae, kilos, trabaho. Hindi dito, like sa Pakistan na, nasa bukid ka lang, nangahoy ka lang, wala kang income. Pero yung Bagyo YouTube, ito na talaga yung trabaho ko ha, since before maliit pa yung mga anak ko. Lumaki na yung mga anak ko ngayon, nag-YouTube pa rin ako. Ito yung namin, panginabuhi, or ito yung hanap buhay namin. Ito yung nagtustos sa aming pagkain araw-araw. Oo, kaya mahalaga talaga na may video ako everyday. Kahit may manood na 1, 2, 3, 4, 5, masaya na ako noon, 'di ba? Kay naman, kay Ma'am Bella Yungko, sabi niya, I'm imagine na mag-asawa si Myra, tapos tulad sa buhay ninyo, pobre ang maasawa. Walang isip para sa future. Hindi ko ma-imagine. Sana wag mangyari na ganun. Salamat Ma'am Bella Yungko na always in every night. Sabi niya, wish niya talaga na hindi mag-asawa si Myra ng tulad sa buhay namin na mahirap, ganyan, kasi para hindi mahihirapan.
bitaw 'no, tayong mga ina, yun ang advanced thinking natin na mag-asawa yung mga anak natin. Sana 'wag magaya sa buhay natin kung anong buhay natin meron, 'no. As a mother, ang dami nating mga advanced advanced thinking, mga negative thinking, yun ba yung mga gano'n? Sabi ni Ma'am Yun taga Korea, Yonjong ba yun? Yonjong from Korea. Ano ba yung sabi niya? Sabi ni Ma'am Yonjon, ano ba pagbasa ng E-U-O-N, Ma'am Jong from Korea. O, di ba mahaba yung pangalan ni Madam. Sabi niya, ang paghihilik, di ba na may video ko nung kumakain ako, yung background music is yung hilik ni Elias. Malakas, tapos tigil, malakas, tapos tigil. Parang bulldozer yung hilik ni Elias. Hindi daw maganda, kailangan gisingin, tapikin. Hindi ko siya ginigising kasi nagigising naman siya sa hilik niya eh. Oo, pag malakas na malakas ng hilik niya, nagising yan siya. Tapos kahit nakatagilid yan, hindi yan siya natutulog ng nakahiga ba, nakaganitong forma, nakatihaya, nakatagilid yan siya, left and right yan siya matutulog. Ganon talaga yung hilik niyan, malakas na malakas. Pero nagigising siya sa hilik niya. Yung ginigising siya sa hilik niya na parang hindi na siya makahinga. Yung para bang nabubulunan siya. Doon siya, bigla siyang nagigising. Kasi ako mga sis, hindi ako nakatulog sa gabi. Madaling araw na ako nakakatulog. Kasi Elias, natutulog yan, mga 10, punta na siya sa higaan niya. Magdasalin mo na yan siya, magdasalin siya. Pag may na ano na yan siya, gano'n na yan siya. Magigising yan siya sa sarili niyang hilik. Yung malakas na malakas, tapos parang siyang nabubulunan. Parang naalimpungatan yan siya, nagising yan siya. Tapos magsasalita siya, ganyan. Tapos, tulog na naman. Mahilik na naman siya, magising na naman siya. Basta, nagigising yan siya kapag malakas na masyado, tapos parang hindi siya nakahinga ba? Parang naanuhan ng hangin, hindi siya nakahinga dito. Parang may umaano sa yung tingin ko sa kanya, yung rinig ko sa kanya. Yun ata din ang may problema sa puso. Ang itong si Sammy naman, parang ito ang nagmana sa tatay niyang may diferensya sa puso. Kasi palakasan sila ng hilak silang dalawa. Silang dalawa ni Sammy. Kaya magkatabi yan sila. Kami dati ni Sammy magkatabi. Ayoko na magtabi si Sammy kasi hindi ako lalo nakakatulog. Sabi ko, doon ka sa papa mo. Papunta talaga yun sa akin. Binubugbog ko kasi nga, ang liit ng bed namin, isa si Sammy ngayon, lubong-lubo si Sammy. Tabang-taba si Sammy. Tapos, ayun, yung paghilik is a heart of condition ba yun? Totoo naman talaga may sakit si Elias. Yun, hinihingal, mga ganyan. Kaya ayun mga sis, yung mga yung mga comments sasagutin natin. Ito naman kay Ma'am Meli Haro. Bakit hindi turuan ng mga bata maglalaba sa mga gawaing bahay? Hi ma'am, ang po nila, ang vacant nila ng school is Sunday lang po talaga dito. Sunday, wala. Lahat ng araw may pasok sila. Sa Friday, half day sila kasi nga, araw ng kanilang sisimba or Juma nila as a Islam. Sa mga hindi nakakaalam, Juma nila talagang yung mga lalaki. Lahat ng establishmento, kahit sa abroad man siguro, half day lang yan sila kasi Juma, simba nila. Ang mga anak ko, marunong yan sila. Kaso, ang school dito is iba. Kapag break na, like Sunday, pag hapon, uwian yan sila, galing sa school, ang dami nilang per subject, ang dami nilang sinusulat. Yung galing sa libro, susulat nila sa notebook nila, ilang page yan sa box. Tapos, isusulat din nila sa notebook nila, ilang page yan. So, si Myra, lumalaki, padami yung sinusulat. Nagsusulat talaga yan si Sammy, pa-wardo lang to si Sammy. Kailangan pa yan siyang bugbugin
para magsulat. So si Myra, sabak agad yan sa assignment niya. Matatapos yan siya mga 9, ganyan. Tapos cellphone niya 10, mga 1 oras. Pagka 11, 12, tulog na yan siya. So, yun. Hindi sila dito pwede magbabad sa cellphone kasi yung mga homework nila, assignment is napakarami. Pagdating sa Sunday, pag may plano yung tita nila, mga ano nila, auntie nila, pumasyal sa kabilang auntie dito. Ilan yun sila dito? 4 yan sila dito magkakapatid na babae. Magpunta-puntahan doon, may isang malayo, may isang medyo malayo. Doon yan sila magkain, maganing-ganyan. Banding nila ba, ganun. So, yun. Minsan, marunong na yung mga anak ko magtatrabaho sa marunong na yan. Kaso nga, yung school nila dito is whole day. Whole day. Mga aalis yan sila ngayon winter. Buti ngayon, pag winter, ang alis nila mga 8. Pag hindi winter, summer, ang alis nila mga 6. Aga-aga. Tapos whole day yan. Uuwi yan sila mga 4 o'clock ng hapon. So, ayun. Nasagot ko na siguro yung mga ibang comments na kailangan sagutin. Hi mga sis! Share ko pala sa inyo kagabi. Ewan ko kung masama yung panaginip ko. Positive o negative. Naligo kami ng dagat. May kasama ako noon. Si Daniela at saka yung mama niya. 3 kami naligo sa dagat. Sa mga nagtatanong kumusta na si Daniela, ganyan. Okay sila. Nag-stop lang si Daniela nag-vlog. Oo, nag-stop lang siya. Sabi ko nga sa kanya, huwag ka mag-stop, Day. Hayaan mo lang, may manood man sa'yo kahit at least meron. Parang naboring siya sa life din niya, saka dito din nagsabay yung yung stress niya, kaya siguro nag-stop siya mag-vlog. So, hindi natin mapi-place yung tao. So, ganun. Pero okay man sila sa mga nagtatanong lang ha. I-share ko sa inyo mga sis, pa-share ng mga idea ninyo. Wala kasi akong matanungan dito eh. Ito lang talaga yung cellphone yung onling kachika ko. Kachika-chikahan yung aking cellphone. Tapos kinabukasan yan, titingin ako sa mga comments. May napanaginipan ako, hindi ko alam kung masama ba to o negative. Naligo kami ng dagat. Kasama ko si mama ni Daniela at saka ako, 3 kami. Alam niyo yung pauwi na. Hinanap ko yung chinilas ko, hindi ko na makita, nawala ang chinilas ko. Hindi ko naman nilagay doon sa may tubig. Medyo malayo doon sa dagat. Walang tubig yung nilagyan ko. Alam niyo, pagkuha ko sa parang pagkuha ko sa tuwalya, hinanap ko yung chinilas ko, nawala. Nawala yung 2 pares kong chinilas. Ewan ko ano ang ibig sabihin nun. Nawala talaga siya. Pagkatapos nun, nagising ako. Namangha ako sa aking panaginip ko, ano kaya ibig sabihin nun? Nawala talaga yung chinilas kong 2. Nagwo-worry ako sa sa panaginip ko. Sana kaya yung chinilas ko? Bakit hindi ko makita? Yung mga ganun. Ang after mga 5 minutes, nagising ako. Napaisip ako, sino kayang kumuha ng chinilas ko? Ganito, ganyan. Di naman maganda yung chinilas ko. Basta may kumuha, nawala. Hindi ko talaga makita yung chinilas. Na hinahanap ko siya. Hindi ko mahanap. Pa-share nga ng mga spiritual meaning mga sis. Babasahin ko sa comments. Magandahan ako magbabasa ng mga comments sa different opinion. Gusto ko yung mga ganun na kahit positive man o negative, gusto ko magbasa ng mga comment section. So, pa-share ng opinion mga sis, saka sasagutin ko kayo. Thank you. God bless everybody. Kay Ma'am Silita pala, Ma'am Sileta, ang hingiin mo yung sponsor ng pag-aaral ni Myra.
Hindi yung ano, puro pagkain, puro luho. Wala man kaming luho, madam. Ano bang luho namin? Wala kaming luho. Yung mga damit ng anak ko, si Myra, galing sa auntie niya yan. Hiraman sila kasi magkasing laki sila. Hindi ako bibili ng mga damit ng mga anak ko. Yung mga auntie nila yung nagbibili kasi hindi ko kayang bilhin. Ang pera ko, nakalaan lang yan sa pagkain. Wala kaming luho dito sa bukid. Kung ano yung nakikita nyo kay Myra, hiram niya yan doon galing sa auntie niya. Kasi kasing katawan lang sila. Kaunta bayabas. Ang pag-aaral, ang hingi ng sponsor. Wala naman mabibigay siguro ng ganun, oy. Masaya na ako may mag-sponsor ng pagkain pang isang buwan. Masaya na ako ng ganun. Pero ang sponsor, malaking bagay na yun. Hindi yun hinihingi. Sariling magulang ang nagbibigay nun. Sabi ko nga kay Myra, magsipag ka lang mag-aral, day. Maaabot mo rin yung pangarap mo, yung gusto mong bilhin. Ngayon, hindi mo kayang bilhin. Ikaw ang mabibili niyan after ng matapos ang pag-aaral mo, tapos makapasok ka ng trabaho. Yun, doon. Bilhin mo na ang gusto mong bilhin. Yan sabi ko sa kanya. So, this is it muna, guys. See you tomorrow. God bless.